Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Maraming salamat, nakangiting wika ni Andrea sa tindera matapos iabot sa kanya ang kahon ng espesyal na cake na kanyang ini-order. Masaya siyang lumabas ng #coffee habang mahigpit na hawak ang cake, saka sumakay sa kanyang sasakyan. Sabik na sabik siyang makita ang magiging reaksyon ng taong pagbibigyan niya nito. Alam niyang ikatutuwa iyon ng lalaki. Sinulyapan ni Andrea ang suot niyang relos. 4:30 pa lamang ng hapon. Maabutan pa niya ang lalaki sa pamantasan. Huminga siya ng malalim upang pigilan ang kasabikang bumabalot sa kanyang dibdib, saka pinaandar ang sasakyan. Pagdating sa destinasyon, maingat niyang ipinarada ang kotse sa paradahan ng St. Benedict University, ang pamantasang kanyang pinasukan noong kolehiyo at kung saan niya unang nakilala ang lalaking minamahal niya ngayon. Sinipat niya ang sarili sa salamin sa loob ng sasakyan. Inayos ang maayos na bangs, naglagay ng kaunting pampahid sa labi, saka bumaba habang bitbit ang kahon ng cake. Mahinang kumakanta si Andrea habang naglalakad sa pasilyo patungo sa opisina ng lalaking kanyang sinisinta. Paghinto niya sa tapat ng isang pinto, huminga muna siya ng malalim bago marahang pinihit ang seradura. Maligayang kaarawan, masigla niyang bati nang buksan ang pinto, nakataas pa ang kahon ng cake. Ngunit agad napawi ang ngiti sa kanyang mga labi nang makita niya ang lalaki, abala sa pakikipag-usap sa telepono. Saglit lamang siyang tinignan ng lalaki bago muling ibinaling ang atensyon sa kausap. Oo, pauwi na ako, sige, paalam. Isinilid nito ang telepono sa bulsa at ipinagpatuloy ang pagliligpit ng mga gamit sa ibabaw ng mesa. Lumapit si Andrea sa kanya. Uwi ka na? Tumingin si Eric at bahagyang umiti. Kailangan kong umuwi ng maaga. Hinihintay ako ng asawa ko, tugon nito habang patuloy sa pagliligpit. Pero hindi ba? Napabuntong hininga si Andrea. Eric, hindi ba may usapan tayo na lalabas tayo ngayong gabi? Tumigil si Eric at tumingin sa kanya. Hindi ba sinabi ko na sa iyo na hindi maaari dahil sasamahan ko ang asawa ko? Pero, yumuko si Andrea at muling nagbuga ng hangin. Nagpareserba pa naman ako sa isang marangyang kainan para sa kaarawan mo. Pinaghandaan ko talaga ito. Bumili pa ako ng cake, dugtong niya habang marahang inilalapag ang kahon sa mesa. Uminit ang sulok ng kanyang mga mata. Sige, pumunta ka na sa asawa mo. Ako na lamang ang pupunta sa kainan. Mag-isa ko nang ipagdiriwang ang kaarawan mo. Pagkatapos ay nakayukong naglakad siya patungo sa pinto. Iyon ang pinakamasakit na anyo ng pag-ibig. Hindi niya namalayang dumating ang sandaling minahal niya si Eric, isang lalaking may asawa, na ngayon ay eksaktong 48 taong gulang. 7 taon na siyang umiibig dito. 7 taon na siyang umaasa at nagdarasal na sana'y mahalin din siya nito. 7 taon na ang nakalilipas nang dumating si Andrea sa Pilipinas upang makipagsapalaran ng mag-isa. Napagod na siyang palaging sumunod sa kagustuhan ng kanyang ina, isang negosyanteng nagmamay-ari ng kumpanya ng moda sa Pransya. Ninais niyang tumayo sa sariling mga paa, kaya pinili niyang pumunta sa bayang pinagmula ng kanyang ina, ang Pilipinas. Bumili siya ng isang unit ng townhouse at nag-aral ng komunikasyong pangmadla sa St. Benedict University. Isang ganap na bagong mundo ang Pilipinas para kay Andrea. Wala siyang kaibigan ni kakilala. Iniwasan siya ng ilan sa kanyang mga kaklase dahil hindi siya bihasa sa pagsasalita ng Filipino at dahil sa kapansin-pansin niyang punto sa Ingles. Isang araw, umiiyak siya sa isang sulok ng hardin ng pamantasan nang mailalaking nag-abot sa kanya ng puting panyo. Si Ginoong Eric iyon, ang kanyang guro sa asignaturang wikang banyaga at isang doktorado na nagtapos sa isang universidad sa Amerika. Dahil pareho silang may kaalaman sa wikang Pranses, madali silang nagkaunawaan. Si Ginoong Eric ang naging una niyang kaibigan. Madalas niya itong samahan sa pananghalian at tinulungan siya sa ilang mga aralin. Naging masaya si Andrea sa piling ni Ginoong Eric. Bukod sa pagiging guro, naging maalalahanin din ito sa kanya. May mga munting bagay itong ginagawa na hindi niya namamalayan hanggang sa tuluyan ng mahulog ang kanyang loob sa kabila ng kaalamang may asawa na ang lalaki.
Ipinagtapat ni Andrea ang kanyang pag-ibig kay Eric, subalit tinanggihan siya nito. Masyado pa raw siyang bata upang umibig ng ganoon. 18 pa lamang siya noon. Sa Pransya, ang mga nasa ganoong edad ay maaari ng mag-asawa. Nanindigan si Andrea. Pinatunayan niyang totoo at malalim ang kanyang nararamdaman. Nag-aral siyang mabuti at hindi umalis sa tabi ng lalaki hanggang sa siya ay makapagtapos. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, muli siyang tinanggihan. Hindi pa rin siya sumuko, ngunit labis siyang nasaktan sa mga sinabi ni Eric hanggang sa tuluyan na niyang hindi napigilan ang pag-iyak. Nagulantang si Eric at doon ito natuklasan ang sarili nitong kahinaan. Kaya sa nakalipas na 3 taon mula nang makapagtapos si Andrea, alam na niya kung paano niya napapalambot ang paninindigan ng lalaki. Napabuntong hininga si Eric. Sige, maaga pa naman. Maghapunan tayo sa kainan na binanggit mo. Maluwang ang ngiting sumilay sa mukha ni Andrea. Nilapitan niya ito at mahigpit na niyakap. Maraming salamat. Mahal kita. Masaya niyang bulalas. Maingat siyang inalis ni Eric sa pagkakayakap. Sige na. Huwag ka sanang lalapit ng husto. Nasa pamantasan tayo, baka may makakita, paalala nito habang bahagyang sumulyap sa pinto. Pasensya na. Nadala lang ako sa tuwa. Halika na, sabi niya habang inaabot ang braso ng lalaki at masayang lumabas ng opisina. Ginamit nila ang sasakyan ni Andrea at si Eric ang nagmaneho. Bago sila nagtungo sa kainan ay dumaan muna sila sa isang pamilihan kung saan sinamahan siya ng lalaki sa pamimili ng mga damit. Obra naman ito. Hindi ko ito matatanggap, sabi ni Eric nang buksan ang maliit na kahon ng regalong ibinigay ni Andrea. Inilapag niya ang box na kahon sa mesa at marahang itinulak pabalik sa kanya. Nasa isang Pranses na kainan na sila at kasalukuyang tinatapos ang pangunahing putahe. Pero binili ko iyan para sa iyo. Wala akong pakialam sa halaga. Ang mahalaga, nais kitang bigyan nito. Sana ay tanggapin mo, mariing wika ni Andrea. Isang relos na yari sa titanium ang laman ng kahon. Ini-order pa niya iyon mula sa isang tindahan ng alahas sa Paris at kabilang sa mga limitadong edisyon. Nang makita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Eric, muling sumiklab ang kanyang pagkadismaya. Ilang regalo ko na ang tinanggihan mo. Sabi mo, hindi ka tumatanggap ng regalo kapag walang okasyon. Ngayong may okasyon na, ayaw mo pa rin. Kailangan mo ba talagang iparamdam sa akin, sa ikailang pagkakataon na hindi mo ako gusto? Anya habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Eric bago tuluyang kinuha ang relo. Alam mo, ayokong nakikita kang umiiyak. Ngunit ayokong ginagamit mo iyon upang mapasunod ako sa gusto mo, malamig nitong wika. Pinahid ni Andrea ang kanyang mga luha at tumingin sa kanya. Tinulak mo ako sa ganitong kalagayan. Kung sana noon pa lamang. Huwag na nating simulan muli iyan, putol ni Eric, bakas ang pagod sa tinig. At huwag mong subukin ang aking pasensya. Ayokong ginagamit ang kahinaan laban sa akin. Ginagawa lamang iyon sa mga kaaway. Hindi mo ako kaaway, alam mo iyan. Pasensya na, mahina niyang sabi habang yumuyuko. Muling uminit ang sulok ng kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito ay totoo ang sakit. Pinigil niya ang pagpatak ng luha, ayaw niyang isipin ni Eric na umaarte na naman siya. Ito na ang huling pagkakataon na gagawin mo ito sa akin, mariing sabi ni Eric. Ipinagpasalamat ni Andrea ang pagdating ng tagapagsilbi na naghatid ng cake. Doon lamang siya muling nakapag-angat ng tingin. Hindi na niya magawang tumingin ng tuwid sa kanyang dating propesor. Ayokong saktan ka, Andrea. Isa kang mabait at kaibig-ibig na dalaga. At kung maihihilingin man ako sa kaarawan ko, iyon ay ang iyong pagiging mas responsable at may sapat na pag-unawa. Sana ay maging mas sensitibo ka sa damdamin ng mga taong nasa paligid mo. Hindi lamang ikaw ang may nararamdaman at mahalaga sa mundong ito. May mga pagkakataong hindi mo namamalayan, nakakasakit ka na rin. Kung talagang mahal mo ako, sana ay pagbigyan mo ang hiling kong ito. Kapag nangyari iyon, iyon na ang magiging pinakamasayang kaarawan ko. Nang tingnan niya ang lalaki, nakangiti itong nakatitig sa kanya. Hindi niya napigilang mapangiti rin. Humiling si Eric sa kaarawan nito at para sa kanya iyon. Kahit may kasamang paalala, ikinatuwa pa rin niya. 9:00 ng gabi nang makarating si Andrea sa kanyang bahay. Sa kainan na sila naghiwalay ni Eric, sinabi nitong hindi na siya maihatid pa uwi at hindi na siya tumutol. Dumiretso siya sa kanyang silid at pabagsak na humiga sa kama.
Tumingin siya sa kisame, saka itinaas ang kaliwang braso na maisuot na pulseras na bigay ng kanyang ama. Hindi niya napigilang pumatak ang mga luha sa matinding pananabik para sa ama. Papa, mahina niyang anas, bago tuluyang lamunin ng antok. Sunod-sunod na pagtunog ng kampanilya sa pinto ang gumising kay Andrea. Gayunman, wala pa siyang balak bumangon. Linggo naman, wala siyang pasok sa Chase Magazine, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya bilang kolumnista. Kung sino man ang taong walang konsiderasyong ng istorbo sa kanyang pahinga, bahala na ito. Wala siyang balak na pagbuksan ang tarangkahan. Isa pa, wala rin naman siyang inaasahang bisita. Maya-maya itumigil ang pagtunog ng kampanilya, bagay na ikinagaan ng kanyang loob. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakabawi sa antok ay muling tumunog iyon, mas mahaba at mas malakas. Mariing itinakip ni Andrea ang mga unan sa kanyang mga tainga, subalit hindi naman iyon sapat upang hadlangan ang ingay. Sa pagkainis, bumangon siya at nagtungo sa intercom na nasa pintuan upang pagsabihan ang taong sumira sa kanyang pagtulog. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata at tila biglang napawi ang antok niya nang makita sa monitor ang mukhang hindi niya kailanman inaasahang masisilayan. Ang kanyang ina. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na magkikita silang mag-ina mula nang dumating siya sa Pilipinas. Hindi na rin siya nagtaka kung paano nito nalaman ang kanyang tirahan. Minsan na kasi siyang pinuntahan roon ng tapat na sekretarya ng kanyang ina na si Timothy. Talaga bang nais mong mapagod ang mga daliri ko sa kakapindot ng kampanilya mo? Sita ng kanyang ina. Ano po ang ginagawa ninyo rito? Naguguluhang tanong ni Andrea. Binibisita ka, sa palagay ko. Bakit hindi mo ako pagbuksan ng pinto upang makapag-usap tayo ng harapan? May kasama ka ba kaya ayaw mo akong papasukin? Wala po, ibig kong sabihin, sandali lang po. Agad binindot ni Andrea ang remote control ng tarangkahan at kusang bumukas iyon. Mabilis niyang hinanap ang kanyang mga tsinelas at sinuot ang mga iyon. Dinampot din niya ang ilang damit na nakakalat sa sala at basta na lamang itinapon sa loob ng silid. Magulo pa ang bahay. Mamaya pa darating ang inuupahan niyang tagapaglinis na tuwing linggo lamang pumupunta upang maglaba at maglinis ng buong bahay. Pumasok ang kanyang ina na ipinagbukas pa ng pinto ng isang lalaking nakaunipormeng driver. Maghintay ka na lamang sa sasakyan, utos nito sa lalaki na agad namang sumunod. Bago umupo, bahagyang pinagpag ng kanyang ina ang sopa, saka naupo ng may anyong puno ng otoridad. Hindi ko yata nakikitang kasama mo si Timothy, puna ni Andrea. Maagang naulila si Timothy. Ayon sa pagkakaalam niya, 12 anyos pa lamang ito nang halos ituring na itong bahagi ng kanilang pamilya. 7 taon ang tanda nito sa kanya. Sa kabila ng pagiging parang kuya na niya ito, nanatili ang distansya nito sa kanya at patuloy pa rin siyang itinuturing bilang amo. Si Timothy ang isa sa mga sumuporta at tumulong sa kanyang ina noong nagsisimula pa lamang ito sa negosyo. Hindi kailanman mapag-aalinlanganan ang katapatan nito sa kanyang ina. Bukod sa pagiging punong sekretarya nito, siya na rin ang nagsisilbing tagapamahala ng operasyon sa lahat ng sangay ng mga butik ng kanyang ina sa Pransya. Naiwan siya sa Paris. Siya muna ang inatasan kong mamahala sa kumpanya habang wala ako, sagot ng kanyang ina. Kung ganoon, ano po ang sadya ninyo rito, Mama? Kailan pa kayo dumating? Bakit hindi man lang kayo nagpaalam sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Andrea. Bakit ko naman kailangang ipaalam sa iyo? Dahil ba may itinatago ka na ayaw mong malaman ko? Balik tanong nito. Wala po, ano naman po ang maitatago ko? Gusto ko lang sanang malaman para nasundo ko kayo sa paliparan, pagsisinungaling niya. 3 taon kang hindi nagparamdam. Hinayaan kitang tahakin ang sarili mong landas nang sabihin mong nais mong subukan ang kapalaran mo rito sa Pilipinas. Nangako kang babalik makalipas ang 2 taon. Kung hindi lamang dahil sa aking negosyo, matagal na sana kitang sinundan dito. Napailing si Andrea. Abala rin po ako, gaya ninyo. Ngunit mabuti at nakarating kayo rito. Hindi ba kayo abala sa inyong negosyo? Tanong niya, may diin sa huling salita. Palagi kasing iyon ang idinadahilan ng kanyang ina, ang negosyo, sa lahat ng bagay na hindi nito nagagawa. May ipinahihiwatig ka ba? Tanong ng kanyang ina habang bahagyang itinataas ang isang kilay. Wala po, Mama. Wala akong ibig ipahiwatig, sagot niya. Kumusta naman ang buhay mo rito? Tanong nito habang nililibot ang tingin sa buong bahay. Tila hindi pa nasiyahan, tumayo ito at naglakad sa paligid ng sala.
Isa ang kanyang ina sa mga babaeng kinikilala sa mataas na lipunan sa Pransya. Wala siyang maisip na bagay na hindi nito kayang gawin maliban sa pagbuhay ng patay. At syempre, wala itong kaalam-alam tungkol kay Eric. At kailanman ay hindi niya iyon ipagtatapat sa kanyang ina. Alam niyang kapag nalaman nito ang tungkol kay Eric, gagawin nito ang lahat upang paglayuin sila. Talaga ba, Mama? Nagpunta kayo rito para lamang kamustahin ako. Kita ninyo naman, malusog ako, may kaya sa buhay at masaya. Wala na po kayong dapat ipag-alala, sabi niya. Tinitigan siya ng kanyang ina. May kasintahan ka ba? Ano po, gulat niyang tanong. Muling umupo ang kanyang ina sa sopa at marahang ipinatong ang kaliwang hita sa kanan. Pinili mong manatili rito sa Pilipinas kahit mas maginhawa ang buhay mo sa Paris. Hindi ka mananatili rito ng matagal kung wala kang pinatutunayan. Kilala kitang mabuti. Hindi ka sanay sa paghihirap. Hindi ka tatagal dito kung walang dahilan. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, mariing pagtanggi ni Andrea. May dinukot ang kanyang ina na isang kayumangging sobre mula sa bag at basta na lamang inihagis sa gitnang mesa. Umupo si Andrea sa isang silyang pang-isahan at kinuha ang sobre. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang mga litrato ang laman nito, ngunit hindi karaniwang mga larawan. Hindi ako nag-aksaya ng isang buwang pananatili rito sa Pilipinas sa paggawa ng wala, aking anak, malamig na wika ng kanyang ina. Bakit ba talaga kayo nandito, Mama? Tanong ni Andrea sa malamig na tinig, sa kapadaskol na inihagis pabalik sa gitnang mesa ang mga litrato nila ni Eric na magkasama. Puro mga kuhang patago ang mga iyon. Hindi niya akalaing aabot sa pagkuha ng pribadong investigador ang kanyang ina upang siya ay siya sa atin. Ngunit ganoon nga ito, ganoon palagi ang kanyang ina. Naging pabaya lamang siya at hindi niya inisip na babala na pala ang mga panahong tumatawag si Timothy sa kanya. Ilang ulit nang nag-iwan ng mensahe si Timothy sa kanyang answering machine, pinakikiusapan siyang tawagan ang kanyang ina. Ngunit patuloy niya itong binabaliwala. 3 taon na ang nakalipas mula nang tumigil siyang makipag-ugnayan sa Pransya. Hindi na rin siya umuuwi, kahit ilang beses nang ipinaabot ni Timothy na nais siyang pauwiin ng kanyang ina. At kahit minsan na siyang dinalaw ni Timothy sa kanyang bahay, sadyang pinagtaguan lamang niya ito. Ano pa nga ba ang silbi ng pagtawag sa kanyang ina o ng pagbabalik sa Pransya? Hindi rin naman mapapansin ng kanyang ina ang kanyang presensya. Palagi itong abala sa negosyo at bihira silang magkasama kahit nasa iisang bubong lamang sila noon. Mula nang dumating si Andrea sa Pilipinas, mabibilang lamang sa daliri ang mga pagkakataong nakausap niya ang kanyang ina sa telepono. Kadalasan, nagmamadali pa ito dahil may mga pulong o iba pang gawaing kailangang asikasuhin. Tuwing tatawag naman siya, madalas ay ang operator ang sumasagot o kaya ay walang sumasagot sa telepono ng kanyang ina. Kung may sasagot man, kadalas ay si Timothy lamang. Pagod na si Andrea. Dahil dito, tuluyan na siyang tumigil sa pakikipag-ugnayan sa kanyang ina. Gayunman, si Timothy ang patuloy na kumukulit at nagpaparamdam sa kanya. Ngunit nitong mga nakaraang 2 buwan, huminto rin si Timothy sa pagtawag. Ikinagaan man iyon ng kanyang loob, hindi niya inakalang may binubuong plano ang kanyang ina sa likod ng katahimikang iyon. Kilala ni Andrea ang kanyang ina. Bilang may hawak ng titulong reyna ng mga nasa mataas na lipunan, hindi nito hahayaang may anumang bahid na makasisira sa kanyang kredibilidad. Maging siya man ay binihisan nito ng mga diamante, hindi dahil sa pagmamahal, kundi upang ipakita sa mapagkunwaring mundo na walang sinuman ang maaaring pumalit sa kanyang trono. Layuan mo ang propesor na iyan, mariing utos ng kanyang ina. Alam ninyo na hindi ko iyon gagawin. Nagsasayang lamang kayo ng oras, Mama, mariing wika ni Andrea habang tumatayo. Mas mabuting bumalik na kayo sa Paris. Hindi ako pumunta rito sa Pilipinas upang sa huli ay sumunod pa rin sa inyo, dugtong niya ng walang pag-aalinlangan. Bakit? Tanong ng kanyang ina. Lumingon si Andrea at tiningnan ito. Alam ninyo ng lubos ang dahilan. Nais kong mamuhay ng malayo sa anino ninyo. Tumayo rin ang kanyang ina. Bakit ang propesor na iyon? Marami namang iba riyan. Mahal ko siya. Talaga ba? Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin kung ano ang ibig mong sabihin ng pagmamahal. Napapikit si Andrea at napailing. Pati ba kayo, Mama? Inosente ang tingin ng kanyang ina. Ano ba? Nagtatanong lamang ako kung ano ang kahulugan ng pagmamahal.
Lumapit ito at marahang hinawakan ang isa niyang kamay. Maaaring hindi romantikong pagmamahal ang nararamdaman mo. Baka. Agad niyang inalis ang kamay ng kanyang ina. Hindi mama. Mahal ko siya. Mahal ko siya at alam kong tunay ang nararamdaman kong ito, mariing bulalas niya. Nakita niya ang lungkot na dumaan sa mga mata ng kanyang ina, kasabay ang tila kirot na pumukaw roon. Para bang may biglang humila sa kanyang puso. Iyon ang kauna-unahang pagkakataong nasilayan niya ang kanyang ina na may ganoong lalim ng emosyon sa mga mata. Maya-maya ay bumuntong hininga ang kanyang ina. Alam mo, minsan ay nais kong sisihin ang iyong ama dahil sa mga kwentong parang engkanto na ikinuwento niya sa iyo tungkol sa pag-ibig. At totoo naman iyon, singit ni Andrea. Hindi pinansin ng kanyang ina ang kanyang sinabi. Ngunit nagpapasalamat din ako dahil pinunan niya ang mga pagkukulang ko sa iyo. Iyon din ay totoo, marahan niyang tugon. Tayo na lamang dalawa ang natitira sa mundong ito. Matagal na tayong iniwan ng iyong ama. At marahil, mas mabuting tayo ang magdamayan at magkasama. Napakunot noo si Andrea. Bigla siyang nakaramdam ng pagdududa. Nais niyang isipin na may binabalak na naman ang kanyang ina, ngunit ayaw rin niyang magpadala agad sa hinala, lalo na't hindi biro ang mga emosyong nasilayan niya sa mga mata nito. Muling hinawakan ng kanyang ina ang kanyang mga kamay. Sige, sumusuko na ako. Kung nais mong ipagpatuloy ang pagmamahal mo sa propesor na iyon, hindi na ako makikialam. Ngunit maaari mo ba akong pagbigyan sa isang kahilingan? At ano po iyon? Tanong ni Andrea. Nais kong ikaw ang humalili sa pamamahala ng kumpanya. Hindi mama. Alam ninyong ayaw kong pamahalaan ang kumpanya. Alam ninyo na. Anak. Iyon na nga ba ang inaasahan niya? Napabuntong hininga si Andrea, bakas ang pagkainis. Mama, alam ninyong kaya ako nagpunta rito sa Pilipinas ay dahil pagod na akong palaging sumunod sa inyo. At ngayon, sinundan ninyo ako rito para muli ninyo akong utusan. 25 taong gulang na ako. Hindi ba ako maaaring magkaroon ng sarili kong buhay? 25 taong gulang ka na, ngunit ako pa rin ang iyong ina, mariing wika nito. Mama, pakiusap. Mahinang tugon ni Andrea. Anak, pakiusap. Kung hindi mo pamamahalaan ang kumpanya, sino ang gagawa niyon? Ikaw ang nag-iisa kong anak. Si Timothy ang. Alam ni Timothy ang kanyang lugar. Dapat alam mo rin ang sa iyo. Hindi na nakaimik si Andrea. Alam kong may sama ka ng loob sa akin dahil sa hindi ko pagsagot sa iyong mga tawag at sa kakulangan ko ng oras para sa iyo. Naging abala ako sa pagbubukas ng bagong sangay sa Amiens. Ngunit ngayon, may panahon na akong asikasuhin ka. Isang buwan akong nanatili rito upang bantayan ka. At mas lalo kong napatunayan na mas magiging maayos ang buhay mo kung ikaw ang hahalili sa pamamahala ng aking kumpanya. Magpoprotesta sana si Andrea, ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanyang ina. Napagpasiyahan ko na. Kapag naayos ko na ang lahat, sasama ka na sa akin sa lahat ng aking mga tipanan. Nagbuga ng hangin si Andrea. Sige na nga. Gagawin ko ang nais ninyo. Ngunit pakiusap, pabayaan ninyo muna ako ngayon. Araw ng pahinga ko ngayon, maaari po ba akong magpahinga muna? Sige, payak na sagot ng kanyang ina. Tinungo ni Andrea ang pintuan ng kanyang silid. Lihim siyang napangiti. Hindi siya si Andrea kung hindi siya marunong humanap ng paraan upang makawala. Nagawa na niya iyon 7 taon na ang nakalilipas. Hindi man niya alam kung saan naninirahan ang kanyang ina sa kasalukuyan, alam niyang hindi siya nito kayang bantayan sa lahat ng oras. May paraan pa rin siyang makatakas, anumang sandali. Ay, bago ko makalimutan. Pahabol ng kanyang ina. Bahagyan niya itong nilingon. Nasa akin ang mga susi ng iyong apartment at sasakyan. Isasara ko ang lugar na ito at maninirahan ka na kasama ko sa aking bahay sa Quezon City, upang masigurong hindi ka tatakas, malamyos ng ngiti nito bago tuluyang tumungo sa pintuan. Ano, iyon lamang ang kanyang naibulalas. Nanghihinang napaupo si Andrea sa sahig at kinamot ang kanyang buhok. Ayos. Tila ako'y ganap ng nasadlak sa kapahamakan. Pagdating ni Andrea sa opisina, pabagsak niyang inihagis ang bag sa ibabaw ng mesa at pabalyang umupo sa swivel chair. Sumandal siya at ipinatong ang isang braso sa kanyang mga mata, ngunit bigla siyang napadilat nang mapansing wala ang pulseras sa kanyang kaliwang braso.
Nakabuntong hininga siya nang maalalang inilagay pala niya iyon sa loob ng bag. Agad niya itong kinuha at isinuot, saka sinigurong maayos ang pagkakakabit ng kawit. Nahulog ang pulseras kanina habang nasa sasakyan siya. Mabuti na lamang at agad niya iyong napansin. Matagal nang may sira ang kawit ng pulseras, ngunit dahil nakaligtaan niyang ipaayos, palagi siyang kinakabahan tuwing mapapansing wala iyon. May takot siyang baka kapag tuluyang nawala ang pulseras ay hindi na niya ito muling makita. Iniangat ni Andrea ang braso kung saan nakasuot ang pulseras. Tuwing siya'y nabibigo o nalulungkot, sapat nang masilayan niya iyon upang kahit paano'y gumaan ang kanyang pakiramdam. Ilang ulit siyang huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Subalit sa pagkakataong iyon, tila hindi umubra ang kanyang munting pampakalma. Pagkagising niya kaninang umaga, nadatnan niya si Hector na naghihintay sa labas ng kanyang bahay. Ito ang katiwala ng rest house ng kanyang ina sa Quezon City. Inasahan na niya ang pagdating ng lalaki dahil kagabi pa lamang ay tumawag na ang kanyang ina upang ipaalam na susunduin siya ni Hector. Inutusan din siyang dalhin ang mga kagamitang nais niyang isama sapagkat doon na siya maninirahan sa rest house matapos ang kanyang trabaho. Mabuti na lamang at pinayagan pa rin siya ng kanyang ina na pumasok sa opisina. Hoy, kung makabuntong hininga ka, parang mabubutas na ang kisame. Ano ba ang bumabagabag sa iyo? Puna ng isang tinig. Bahagya siyang dumilat sa kanilingon si Ara. Wala, payak niyang sagot sa kamuling pumikit. Parang hindi naman ito wala, puna ni Margaret. Katabi ng cubicle niya ang cubicle nito. Mukhang pagod ka. Bahagya lamang niyang nilingon ang katrabaho sa kainayos ang kanyang pag-upo. Medyo, dumating si Mommy kahapon, kaya hindi ko rin nasulit ang aking araw ng pahinga. Kaya pala, lumabas kayo. Bumuntong hininga siya. Hindi kami lumabas. Napagod lang ako sa kakaisip tungkol sa kanya. Bakit parang ayaw mo na dumating ang iyong ina? Hindi ba dapat masaya ka dahil nakita mo na uli siya matapos ang 7 taon? Kung gusto ko siyang makita, ayos lang. Pero ayoko. Dumating siya para sirain ang buhay ko. Nakakainis. Marahas niyang sagot habang tumatayo at kinuha ang notebook mula sa kanyang bag. Lalabas ka na naman? Tanong ni Margaret. Hindi ako makakakuha ng inspirasyon para sa artikulo na sinusulat ko kung dito lang ako sa opisina. Nagkibit balikat ang kaibigan. Sige, sasabihin ko na lang kay ma'am pagdating niya na lumabas ka. Ninisyan niya si Margarete. Salamat. Noong Sabado, binigyan na siya ng kanilang editor-in-chief ng paksa para sa kanyang artikulo para sa susunod na issue. Mayroon na siyang nakalap na impormasyon. Ang tanging gagawin niya ay isulat iyon. Ngunit dahil sa biglaang pagbisita ng kanyang ina, nahirapan siyang mag-isip ng maayos. Marahil, kung siya ay pupunta sa tabi ng fountain upang magsulat, baka mas madama niya ang inspirasyon. Sumagap ng malalim na hangin si Misael, sa kadahan-dahang ibinuga, tila ninanamnam ang bawat segundo. Ngayon, sambit niya habang nakapamaywang at patango-tango, ito ang tunay na sariwang hangin. Ipinilig niya ng bahagya ang ulo habang inililibot ang tingin sa paligid, sa mga taong nagmamadali, sa ingay ng mga sasakyan, sa init at halumigmig na matagal niyang hindi naramdaman. Kakalabas lamang niya ng arrival gate ng paliparang pandaigdig ng Ninoy Aquino. Iyon ang unang pagkakataong muli siyang nakatuntong sa lupang kinalakhan niya matapos ang ilang taong pananatili sa Pransya para sa trabaho. Sa kabila ng pagod sa biyahe, may kakaibang siglang bumalot sa kanya. Inayos niya ang pagkakasukbit ng backpack sa kanyang likod, iisa lamang ang dala niya, saka mabilis na tumawid patungo sa pila ng mga taxi. Sa market. Market tayo, kuya, magalang niyang sabi sa taxi driver. Tumango ang driver at agad na umandar ang sasakyan. Hindi na niya kinailangang magdala ng maraming gamit. May bahay siyang uwian, isang tahanang matagal nang naghihintay sa kanyang pagbabalik, kahit na walang sinuman doon ang may alam na darating siya. Naroon ang kanyang mga magulang, ngunit wala silang ideya na nakauwi na siya. Maging siya mismo ay hindi inaasahang mapapabalik sa Pilipinas sa ganitong pagkakataon. Hindi siya umuwi para magbakasyon. Nandito siya dahil sa negosyo. Sinundan niya ang isang mayamang kliyente, isang babaeng maaaring maging susi sa muling pagbangon ng kumpanyang pilit binubuhay ng kanyang tiyuhin. Nang malaman niyang umuwi ito sa Pilipinas, hindi na siya nag-atubiling sumunod. Ayon sa babae, pag-iisipan pa raw nito ang alok na pamumuhunan. May mahalaga lamang daw itong aasikasuhin at tatawag na lang kapag may pasya na.
Ngunit lumipas ang isang buwan at nanatiling tahimik ang linya. Unti-unti siyang kinain ng pagkabahala at pananabik. Kaya nagpasya siyang siya na mismo ang lumapit. Mas mainam na naroon siya, handang tumulong, handang sumagot sa anumang tanong, habang nag-iisip ang babae. Hindi talaga sanay si Misael sa larangan ng negosyo. Isa siyang architect. Ang mundo niya ay mga guhit, sukat, istruktura at espasyo. Ngunit ang tiyuhin niya ang naging gabay niya noong panahong muntik na siyang tuluyang maligaw, hindi sa isang kalsada, kundi sa sariling buhay dahil sa isang personal na problemang muntik nang sumira sa kanya. Ang tiyuhin din ang tumulong sa kanya upang makabangon at marating ang kinalalagyan niya ngayon. Kaya nang humingi ito ng tulong, nang sabihin nitong nais nitong kausapin at kumbinsihin ang isang mayamang negosyante na minsan na ring naging kliyente ni Misael noong nagsisimula pa lamang siya, hindi na siya nagdalawang isip. Tinanggap niya ang responsibilidad bilang utang na loob at bilang pasasalamat. At maswerte siya. Naalala pa siya ng babae. May pag-asa. Kinuha niya ang telepono mula sa bulsa at pinindot ang numero ng kliyente. Ilang sandali lamang at may sumagot sa kabilang linya. Magandang umaga, malamig ngunit elegante ang tinig ng babae. Magandang umaga po, Ginang Dibolt, magalang na sagot ni Misael. Si Architect Misael Ronquillo po, Ginang. Oh, masiglang bulalas ng babae. Misael ko, ikinagagala kong marinig ang boses mo. Kamusta po kayo, Ginang? Tanong niya. Mabuti naman, salamat. At ikaw? Natutuwa akong tumawag ka. Matagal na kitang nais makausap simula nang marinig kong papunta ka sa Pilipinas. Naisa na kitang makita, ngunit alam mo naman, abala ako sa ilang mahahalagang gawain rito. Napangiti si Misael. May kakaibang sigla sa tinig ng babae. May magandang kutob siya. Opo. Sa katunayan, 1 oras pa lamang po ako nakarating. Paumanhin kung nakaabala ako. Huwag kang mag-alala. Nagpapahinga lamang ako ngayon, sagot ng Ginang. Saan ka ba mananatili ngayong gabi? Iniisip ko pong manatili muna sa bahay ng aking mga magulang sa Makati. Napakaganda. Kung gayon, ipaalam mo lamang sa akin kapag may oras ka. May kailangan akong tulong mo kung wala kang tutol. Wala po akong alintana, tugon niya. Malaya po ang schedule ko hanggang katapusan ng buwan. Mainam. Tatawag ako para sa isang tipanan, sabi ng babae. Maraming salamat po, Ginang. Mag-iingat po kayo. Pagkababa niya ng tawag, hindi napigilan ni Misael ang umiti. Narito na po tayo, wika ng driver. Sa inyo na po ang sukli, sagot ni Misael habang inaabot ang bayad at bumababa ng sasakyan. Huminto siya sandali at humanga sa paligid. Halos walang nagbago sa lugar sa nakalipas na 5 taon, mas maayos lamang, mas malinis, mas organisado. Sa susunod na kanto matatagpuan ang Astor House, ang maliit na pastry shop na pag-aari ng kanyang ina, isang patissier na nag-alay ng buong buhay sa sining ng matatamis. Naglakad siya palapit sa fountain. At doon, ilang hakbang pa lamang, may napansin siyang isang babaeng nakaupo sa gilid nito. Abala ito sa pagsusulat, tila walang pakialam sa mundo sa paligid niya. Sa isang iglap, parang huminto ang lahat. Ang ingay ay napalitan ng katahimikan. Ang hangin ay tila nagdala ng isang malambing na himig, parang awit ng pag-ibig na marahang bumabalot sa kanya. Hindi niya namalayang napaling ang ulo niya. Nakanganga pala siya. Napabuntong hininga siya, mabagal at malalim. Parang may bumubulong sa kanyang isip, kung ito ba ay panaginip o kung pinayagan na ba siyang silipin ang langit. Tunay na isang anghel. Ngunit tila mabilis din siyang ibinalik ng realidad sa lupa nang biglang tumayo ang babae at tumalikod. May nahulog mula rito, isang kumikinang na bagay. Napakurap si Misael. At sa susunod na iglap wala na ang anghel. Mabilis siyang lumapit at pinulot ang nahulog, isang pulseras na puti at ginto. Napangiti siya. May dahilan na siya. Ngunit nasaan na ito? Inilibot niya ang tingin at nakita ang babae, patawid na ng kalsada. Walang pag-aalinlangan, hinabol niya ito. Miss, sigaw niya, ngunit masyado siyang malayo. Pagdating niya sa tawiran, nakatawid na ang babae. Pumito ang traffic enforcer, hudyat ng paghinto. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang palayong figura ng anghel. Mahigpit niyang hinawakan ang pulseras.
Sa paligid, may tumutugtog na awit, isang kantang tila nagsasabing may mga pagtatagpong hindi minamadali, at may mga pusong handang maghintay sa parehong lugar, sa parehong oras, hanggang sa muling magtagpo ang mga landas. At sa sandaling iyon, alam ni Misael. Babalik siya rito. At hihintayin niya. Pumasok si Andrea at ang kanyang ina sa isang marangyang restoran. Kinausap ng kanyang ina ang isang waiter. Iginya sila sa isang mesa. Sa malayo pa lamang ay napansin niya ang isang lalaking nakasuot ng kulay baby blue na polo at umiinom ng alak sa isang kopita. Nang mapatingin ito sa kanilang paglapit, agad itong tumayo at pinlansa gamit ang palad ang kanyang polo. Nang lingunin ni Andrea ang ina, masuyo itong nakangiti, tila labis ang pagkagiliw sa lalaki. Walang duda, iyon ang arkitekto na sinasabi ng kanyang ina na kanilang makikilala ngayong gabi. Pinigilan ni Andrea ang pagtirik ng mga mata. Pinipilit niyang isipin na may plano talaga ang kanyang ina kung bakit isinama siya sa hapunang ito sa arkitekto. Hindi niya inaasahan na bata pa pala ang naturang arkitekto at aba, gwapo rin. Magandang gabi po, bati ng lalaki sa kanila, bahagya pang yumuko at hinagkan ang likod ng palad ng kanyang ina. Magandang gabi rin po, Ginoo, ganting bati ng mommy niya na may taas noo at tiwala sa sarili. Ito ang aking anak na babae, si Andrea. Andrea, siya si Architect Misael Ronquillo. Nang bumaling sa kanya ang lalaki, bahagya siyang nagulat, tumingin ito sa kanya na para bang kilala siya. Tinitigan siya ng lalaki, parang naghihintay ng kanyang reaksyon. Pagkatapos ay kumislap ang mga mata nito at mumiti. Tumikim ang kanyang ina. Para bang ngayon lang nagising ang lalaki. Patawarin ninyo ang aking kabastusan, ginang, yumuko ito at kinuha ang kamay ni Andrea. Isang karangalan po ang makilala ang isang magandang dalaga ngayong gabi, ani niya sa Pranses, sa kahinagkan ang likod ng palad nito. Marahil inakala ni Misael na hindi siya marunong magsalita ng English o Tagalog, kaya nag-French siya. Ang ama niya ay purong Pranses habang ang ina ay may dugong Pilipino. Ngunit dahil mahigit 2 dekada nang nakatira sa France ang kanyang ina, mas madalas niyang gamitin ang Pranses, lalo na sa pakikipag-usap sa mga business associates at iba pang kaugnay ng negosyo. Napakurap si Andrea, hindi dahil sa sinabi ni Misael o sa galang nito bilang isang gentleman, kundi dahil sa kakaibang tibok ng kanyang puso at tila mabilis na daloy ng kanyang dugo. Pakiramdam niya ay parang isang makina ang kanyang katawan na biglang sinindihan. Ngunit tila nanigas siya sa kinatatayuan. Kakain ka ba ng nakatayo? Tanong ng kanyang ina. Nakaupo na ito habang si Misael ay nasa likod ng isang upuan sa tabi ng kanyang ina. Mukhang siya pa ang naghila ng upuan para kay Andrea. Lutang pa rin sa pag-iisip si Andrea habang umuupo. Salamat po, sabi niya, bahagyang yumuko. Walang anuman, sagot ni Misael habang umupo sa katapat niyang upuan. Dumating ang waiter at iniabot ang menu. Hindi niya maintindihan ang nakasulat dito. Ngunit paano nga naman niya maiintindihan kung ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lalaking nakaupo sa tapat niya, nakayuko habang binabasa ang menu. Nang itaas ni Misael ang ulo, mabilis niyang tinignan ang menu. Napapaibig ka na, hindi ba, magandang dalaga? Panunukso ng kanyang ina sa kahumagikik. Diniinan pa nito ang magandang dalaga. Mama, mahina ngunit nagbabagang protesto ni Andrea. Sadyang napakagaling mo, hindi ko maiwasang titigan ka. Kumanta pa ang kanyang ina. Napangisi siya. Tinitingnan ko lang siya. At napag-alaman ko, ang aking propesor ay mas mahusay pa kaysa sa iyo, arkitekto, mama, sambit niya, bahagyang nagsisinungaling. Kung ganon, bakit ka namumula? Automatikong napahawak siya sa pisngi. Pinukol niya ang matalim na tingin sa kanyang ina. Malakas itong tumatawa, pero nanatiling maayos at may dignidad. Tila nag-enjoy kayo dyan, wika ni Misael, na nakatingin sa kanila, may kaunting aliw sa ngiti. Isinara na niya ang menu at ibinalik sa waiter. Oh, huwag mo kaming pansinin. Nagbubunding lang kami ng aking anak na babae dahil matagal na kaming hindi nagkita, hindi ba, anak? Pilit nang umiti ang kanyang ina sa kanya. Gumawa na lamang siya ng mukha. Tumango-tango si Misael. Kaya pala, nakapagdesisyon na ba kayo sa order? Pagkatapos nilang maibigay ang kanilang order, umalis na ang waiter. Kumusta ka naman? Mabuti at wala kang jet lag. Tumawa ng mahina si Misael. Nakabawi naman po ng kaunting tulog, ginang. At medyo nadala rin sa pag-aalaga ni mama. O saka pala, hanggang kailan ka nga ba mananatili dito?
Hen pa po ako sigurado. Medyo abala rin kasi ako sa mga ipinapagawa sa akin ng tito ko, sagot ni Misael. Hindi na iwasan ni Andrea na pagmasdan ang lalaki. Diretsong-diretso ang pagkakaupo nito at tila humuhumiyaw ang aura sa otoridad. Pansin na pansin niya ang paraan ng pagsasalita at maging ang maliliit na kilos na malinaw na naihubog ng mga magulang nito. Alam mo, 7 taon nang naninirahan dito ang aking anak. Sigurado akong kaya ka nitong ipasya sa buong bansa, hindi ba, anak? Ninitian siya ng matamis ng ina, pasimpleng siniko. Ah, oo, tama po, sagot niya na wala sa sarili. Hello, inay, Pilipino siya at ako'y kalahating Pranses. Hindi kaya mas alam pa niya ang sarili niyang bansa kaysa sa akin. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo at bumilis ang oras, pakiramdam ni Andrea, sumikat agad ang araw nang ngumiti sa kanya ang lalaki na ipinakita ang perpektong puting ipin. Habang patuloy ang pag-uusap ng dalawa, o mas tamang sabihing ang pagkukwento ng kanyang ina, hindi na niya maalis ang tingin kay Misael. Pilit man niyang alisin ang tingin sa binata, natagpuan na lamang niya ang sarili na muling humahanga sa mukha nito at maging sa bawat maliliit na kilos. Natapos ang hapunan na hindi man lang nagsalita si Andrea. Natutuwa akong nakapagkwentuhan kami, Misael, wika ng kanyang ina nang makalabas sila ng restauran. Ako rin po. Maraming salamat sa pagkain, Ginang. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi, paalam ni Misael, na inihatid pa sila hanggang sa sasakyan nila, kung saan binuksan ng driver ng kanyang ina ang pinto sa likod para sa kanila. Sumakay ang kanyang ina at kumaway kay Misael. Ikaw rin. At isang karangalan po ang makilala kayo, binibini, nakangiting wika ng lalaki habang bumaling sa kanya. Tinanguan lamang niya ito at saka sumakay rin. Hanggang sa makaalis ang sasakyan nila, hindi pa rin maalis-alis ang tingin ng kanyang ina sa lalaki na nanatili sa kinatatayuan at pinagmamasdang lumalayo ang sasakyan. Umayo sa pagkakaupo ang kanyang ina at bumuntong hininga. Gwapo ang lalaki, hindi ba? Hindi kumibo si Andrea. Itinuon lamang niya ang tingin sa labas ng bintana. Galit ka ba? Sino ba ang hindi magagalit? Ang sabi mo, business meeting iyon. Ang sabi mo, sumama ako sa iyo para matutunan ko ang pasikot-sikot sa kumpanya. Kahit hindi ko alam kung ano ang kinalaman ng architect na iyon sa fashion industry, sinunod kita, at sa huli, wala rin pala itong kabuluhan kundi mga personal na bagay. At hindi pa kasama ang ilang beses mong pagtatangkang ipakilala sa akin ang architect na iyon, halos ipagtulakan mo na lang ako sa kanya at makipagtawaran parang produktong ibinebenta sa Divisoria. Litanya ni Andrea, halatang nainis. O magandang ang ideya yan. Siguro, susubukan ko iyon sa susunod, nakangiting tugon ng kanyang ina. Mama! Ngunit hindi nagpakita ng pagbabago ang mukha ng kanyang ina. Ano, gwapo naman siya, alam kong magugustuhan mo. Talaga, mama. Anong balak mo? Hindi ito tungkol sa negosyo, alam ko na. Sabihin mo na ng malinaw, diretsahang wika niya. Nakilala ko siya sa France. Kilalang-kilala siya doon, at sa palagay ko ay bagay siya sa iyo bilang iyong kasintahan o maging asawa. Siya, magiging asawa ko. Lumabas din ang totoo. Ipinakikilala mo nga siya sa akin. Ikaw na lang ang makipag-date sa kanya, wika ng ina. Andrea. Nagbabala ang tinig nito. Mama, ano ba yan? Blind date? Para lang yon sa mga desperado. Hindi pa ako desperado. Ako nga. Inirapan niya ito. Siya. Wala ba siyang kasintahan o babaeng minamahal? Desperado na rin ba siya? Ninig siya ng ina. Oo, desperado na siya. Nalalaki ang mga mata ni Andrea habang nakatingin rito. Desperado siyang makuha ang loob ko para mag-invest sa kumpanyang pag-aari ng kanyang tito kung saan siya rin nagtatrabaho. Sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko muna dahil pabagsak na ang kumpanyang iyon. Ayokong magsayang ng pera sa isang kumpanyang wala ng pag-asa. Ngunit sa kabilang banda, magaling ang architect na iyon at magagamit natin ang kanyang talento. Kapag naging bahagi na siya ng kumpanya natin, makakakuha tayo ng malaking pag-unlad sa fashion industry. Hindi ko maintindihan kung ano ang magagawa ng isang architect sa fashion industry. Bakit hindi mo na lang siya kunin sa kumpanya ng kanyang tito? Kung pabagsak na naman pala iyon, hayaan mo na lang bumagsak, suhestyon niya. Magandang ideya nga, anak, maliban na lang sa ang katotohanan na mahal ni Misael ang kumpanyang iyon at hindi raw niya iiwan kahit ano pa ang mangyari.
Kaya ang tanging paraan para mapasama siya sa akin ay gawing bahagi siya ng pamilya. Naiintindihan ko na, inay. Magde-date kami, saka isasali mo kami sa isang pagpapakasal na nakaayos na at voila. May magaling kang arkitek. Gagamitin mo pa ako sa ikaunlad ng kumpanya sa pamamagitan ng kasal para sa kapakinabangan. Ibang klase rin ang pagiging makasarili mo, mama. Tumawa siya. Well, magaling naman siyang arkitek. Wala siyang kasintahan, dedikado, talentado, mahinahon ang pananalita. Kung arkitek lang ang hanap mo, marami pang mas magaling sa kanya. Kung ang kumpanya naman, bilhin mo na lang, wika ni Andrea. Hindi nila palalayain ang kumpanya. Investors lamang ang kailangan nila. At hindi rin naman ako interesado sa arkitektura. Ang arkitek lamang ang gusto ko. Gusto ko siyang maging arkitekto para sa atin, ngunit higit pa rito, gusto ko rin siyang makilala bilang isang tao. Gusto ko siyang maging manugang ko. At alam kong siya ang perpektong lalaki para sa iyo, paliwanag ng ina niya. Wala akong pakialam kung sino ang tingin mo na perpektong lalaki para sa akin. Kahit sino pa ang ipapakilala mo sa akin, wala silang epekto sa akin. May mahal na ako, wika ni Andrea ng may determinasyon. Mahal? Sino? Ang professor na iyon? Siya ay may asawa, tanong ng ina. May asawa man o wala, mahal ko siya, giit ni Andrea ng buong tiyaga. Tumaas ang isang sulok ng mga labi ng kanyang ina bago bumaba ng sasakyan sa pagbukas ng pinto ng driver. Hindi na malaya ni Andrea, nasa rest house na pala sila. Tahimik siyang sumunod sa ina. Nang nasa loob na sila, huminto ang kanyang ina at hinarap siya. Sigurado ka bang mahal mo ang professor na iyon? Natigilan man sa tanong, pinatatag ni Andrea ang mukha at tumango. Oo. Nagkibit balikat lamang ang ina. Magtatrabaho ka ba bukas? Tumango siya, bagamat nagtataka sa biglaang pagbabago ng usapan nito. Kung ganoon, asahan mong ihahatid ka ni Misael bukas, wika ng ina, sa katinungo ang hagdan. Ano? Kung talagang mahal mo ang professor na iyon, patunayan mo. Makipaglabas ka kay Misael. At bakit ko naman gagawin iyon? Sinabi ko na sa iyo na mahal ko si Eric, tapos ipipilit mo pa rin akong makipag-date sa architect na iyon. Hindi ko na kailangan makipag-date sa iba. Nakangiti ng nakakalokong ang mommy niya. Ang dahilan kung bakit hindi ka nakikipag-date kahit kanino, sa mga kaklase mo, sa mga kliyente, o sa mga office mates mo, ay dahil natatakot kang mawala ang pagmamahal mo sa iyong minamahal na professor. Hindi iyon totoo, sagot ni Andrea. Kung talagang mahal mo ang professor mo, kahit sinong ipapadate ko sa iyo, hindi ka matatakot harapin ito dahil alam mo sa sarili mo na sa pagtulog mo sa gabi, siya pa rin ang mahal mo. Nagbuga ng hangin si Andrea. Alam mo, inay, walang saysay ang ideya mo. Para lamang pilitin mo akong gawin ang gusto mo gamit ang iba't ibang paraan ng psychological manipulation. Ganon talaga ang pagkadesperado ko, wika ng ina. Sa totoo lang, kahit ano pa ang gawin mo, ni minsan hindi ko inisip na magduda sa nararamdaman ko kay Eric. Mahal ko siya at patuloy ko siyang mamahalin sa sarili kong paraan. At kaya hindi ako nakikipag-date sa kahit sino, ayokong masayang ang oras ko sa mga bagay na alam kong walang patutunguhan. Bale walang ikinumpas ang kamay ang ina. Sige, itago mo na iyon sa sarili mo. Pagod na ako, gusto ko nang magpahinga. Magandang gabi, anak. Hinagkan siya sa noo bago pumasok sa silid. Napabuga na lamang si Andrea ng hangin. So, ano ngayon kung nagmahal ako ng maling lalaki? Mali rin namang mahalin ang ipinakilala sa akin ng ina kung sa pilitan iyon. Kahit gaano pa ito kagwapo. Sa susunod na kabanata, mapipilitan si Andrea na makipaglabas kay Misael bilang bahagi ng plano ng kanyang ina, ngunit sa hindi inaasahang paraan ay mas lalo niyang makikilala ang kabutihan at dedikasyon ng arkitekto. Kasabay nito, unti-unting mabubunyag ang tensyon sa pagitan ng puso ni Andrea at ng kanyang damdamin para kay Eric na magdudulot ng mahirap na pagpili at emosyonal na paglalakbay. Kaya abangan natin